kumusta na kayo? Tapos na ba ang inyong chapter 1? Kung tapos na ang inyong chapter 1, we will going to proceed to the next chapter, chapter 2, which is the review of related literature. So minsan, isa ito sa pinakamahirap gawin at marami ang nahihirapang gawin ito. Kaya naman, ating pag-aaralan kung paano ito mapapadaling gawin. Many students struggle when it comes to writing the review of related literature. So let's take a moment to learn how to do it properly and effectively. But before we jump into the process, let's first understand what exactly is review of related literature. The review of related literature is a section of research study that presents, summarizes, and evaluates previous studies, theories, and findings that are relevant to your research topic. Ito ay isang bahagi ng pananaliksik na madalas nating kinakatakutan. Pero, ano ba ito? Ito ay bahagi ng pananaliksik kung saan sinusuri natin ang mga naunang pag-aaral, artikulo, or theory na may kinalaman sa ating paksa. Pero hindi lang ito basta collection ng mga CP o summary, ito ay analysis kaya ito ay hindi dapat minamadali. Ngayon, bakit nga ba kailangan nating mag-effort dito? Una, dahil ito ang tumutulong sa atin na mas maging malinaw at malalim na maunawaan ang ating pag-aaral. Kung gusto mong mas maintindihan ang problema mo, dito ka dapat magsimula. Alam ko na minsan nakakalito. Ako din noon, ganyan din ang naramdaman ko. Ma'am, bakit po kailangan pa ito? Ma'am, hindi ko po alam kung anong isusulat. Pero habang ginagawa ko ito, unti-unti kong na-appreciate ang sarili kong pag-aaral. Para kang na-in-love sa paksa mo. Kasi di mo makikita na may saysay or dito mo makikita na may saysay ang ginagawa mo. Ang RRL ay parang ilaw sa madilim na daan na ginagabayan ka kung nasaan ka na sa pag-aaral mo. Ano ang alam ng iba at saan ka pwedeng magbigay ng ambag. Napakaganda ng RRL. Kaya huwag mo itong katakutan. Mahirap man sa simula, pero ito ang nagpapalinaw sa direksyon ng iyong pag-aaral. At sa huli, makikita mong sulit ang bawat effort na nilalaan mo. Pangalawa, mahalaga ang RRL para masuri mo ang mga gaps o puwang sa kaalaman. Habang marami kang nababasa, lumalawak ang iyong kaalaman at doon mo mapapansin, ito palang paksa ay marami ng nag-aral. Kaya dapat hanapin mo ang may kakaunti pa lang ang nagsaliksik. Halimbawa, gusto mong malaman ang teaching style noong 2005 at teaching style ngayong 2025. Kung ikukumpara natin noon, mas traditional ang teaching style. Gumagamit ng lecture, chalk, talk, at ang mga guro ang sentro ng pagkatuto. Ngayon, iba na. Mas student-centered, may teknolohiya, may interactive activities tulad ng gamification at group collaboration. Kaya kung magsasaliksik ka tungkol dito, pwede mong pagtuunan ang mga pagbabago at epekto ng makabagong teknolohiya sa teaching style sa pagkatuto ng estudyante. Number 3, kung para saan ang RRL, it is to gain insights from previous studies, presentation, processes, techniques. So, kapag ginawa mo itong pag-aaral, magkakaroon ka ng total exposure. So, makikita mo, kung makakabasa ka yung mga process kung paano ginawa ng mga researcher yung kanilang RRL. So, makakakuha ka ng technique. Sasabihin mo, ito pala yung technique. Ganito pala dapat ginagawa yung RRL. So, kailangan talaga nating magbasa para makakita lang tayo ng mga samples aside from the content of our paper. So, mas lalong lumalawak ang yung kaalaman, lalo na kung nakikita mo yung mga examples, yung mga halimbawa. So, nagiging madali yung paggawa ng review-related literature. So, makikita natin na, okay, may pattern pala siya. Hindi pala siya dapat ginagawa lang ng kahit paano lang.
Minsan kasi, mahirap lang sa isip natin, mahirap siyang gawin. Pero kapag nakakita ka ng example, marirealize mo na mas madali lang palang gawin. Meron siyang process, may techniques at kung paano siya pinipresent. Ngayon, pag-aralan natin ang mga characteristics or katangian ng paggawa ng isang RRL. So number 1, dapat ito ay relevant or highly connected. Kailangan, importante lamang yung ilalagay natin sa ating RRL. Hindi lang basta-basta tayo nagsha-shopping sa Google Scholar at lahat ay i-add to cart na lang. May mga criteria tayo na dapat isinaalang-alang sa pagkuha ng isang RRL na hindi tapon. So para maiwasan ang tapon, tulad ng sasabihin ng advisor or panel mo na alisin mo na yung part na ito kasi hindi naman siya relevant sa pag-aaral mo or pampagulo lang or nakakarami lang pero hindi nakakatulong. So kaya dapat maging maingat tayo sa pagpili ng ilalagay natin sa ating RRL. Characteristics ng RRL is recent. So, ibig sabihin, kapag kumuha tayo ng mga sources, dapat it should be 10 years back or 5 years back. So, may mga teachers na nag-require ng 10 years back. May mga teachers naman na nag-require ng 5 years back. So, ngayon, 2025, 5 years back, 543 to 2000 to 2001 yung current pag 5 years. So 2015 naman yung pinaka latest natin kapag or yung pinakaluma natin na sources kapag 10 years back, 2015. So kasi nga baka iba na yung mga information noon at iba na rin yun ngayon. Kaya, naging maingat tayo sa pagpili ng ating RRL. Number 3 characteristics ng RRL, it should not too few or not too many. So, dapat kapag gumawa tayo ng RRL, hindi rin sobrang konti, hindi rin sobrang dami. So, minsan may mga tinatakda yung school sa dami ng RRL or sukat ng literatures na dapat ilagay. Halimbawa, nagre-require yung school ng 10 foreign literature at 10 local literature sa isang theme. So, dapat sundin talaga natin yung guidelines. So, may mga ibang panelist din or ibang school nagre-require ng at least 50 authors sa kanilang RRL. Or minsan kapag doctorate, 100 to 150 yung kanilang ni-require na RL. So, dapat sundin natin yon para hindi na tayo mahirapan at hindi pa ulit-ulit